Mga kaibigan, welcome back. Napakaganda ng balita at pag-uusapan natin dito sa Gilas Pilipinas at kay Soto. Sa Gilas, sa SEA Games, may dumagdag pa sa solid pool, mga MPBL stars at Kiefer Alas. At grabe nalaman ko po kay Kai, nakakapag-dunk na pala ulit ngayon. Nice one. At tama bang sinabi ni Navin at Com Noli, kulang ang Gilas sa shooting, especially sa guards, preparation, adjustments at marami pang iba. Simulan po natin sa good news dito sa Gilas Pilipinas sa SEA Games sa December. Diba alanganin ang availability ng ating mga core players, main players dito. So eto mga kaibigan, may lumabas pa kahapon o isang araw na player pool na mga willing maglaro sa Gilas Pilipinas. 13 players, wala pa dyan si JB at eto si Kuwame. So yan, nakikita natin na mas magandang balita, may madadagdag tayo dito. Kasi ayon daw po sa source ng Spin, eto sa report nila, maraming salamat Spin, willing daw po ang MPBL na ipahiram ang star players nila sa Gilas Pilipinas dito sa SEA Games. Mga kaibigan, ito yung mga lumilitaw na star players na maaaring ma-consider ng SBP o ng Gilas. Andito ang mga players ng Abra Weaver. Shoutout po kay Coach Yong Garcia, pinsan ko po yan. At dito kay Congressman JB Bernos, 20 win streak na mga kaibigan. Sana mag-champion. Ildefonso nandito, dating Gilas player. Jeyo Chu, Archie Concepcion, Encho Serrano, Jason Brickman, Alin Bulanadi, Larry Muyang. Andito pa si Greg Slaughter at Vic Manuel, mga former Gilas players to. Makakabuo na tayo ng dalawang team mga kaibigan dito sa sa mga player pool na mga willing at lumalabas na pangalan. Idagdag pa po natin dyan si Kiefer Alas, isa sa batang Gilas natin at isa sa pinakamagaling na batang player natin ngayon na kasalukuyan na sa Amerika. Ayon din po sa report ng Spin, maraming salamat po. Ito ay nagpahayag ng talagang willingness niya na makalaro dito kahit nasa Amerika. Sisiguraduhin daw niya na available siya para sa Gilas Pilipinas dahil ito ang kanyang priority. Ngayon, pag-usapan po natin yung akin napanood na podcast ni Navin Ganglani. Maraming salamat sa iyo. Ang guest po niya ay eto si Com Noli. Ang topic po nila ay about dito sa Gilas Pilipinas sa kakatapos lang na Asia Cup. Ilan sa mga nasabi nila na pag-usapan nila dito ay yung mga concerns sa Gilas Pilipinas dito sa FIBA Games. Eto nga yung shooting, nasabi nila yan. At the same time, yung slow start, sabi ni Com Noli, yung preparation, at the same time yung adjustment ng PBA. Kailangan magkaroon doon yan para mas maganda yung preparation at nakarush yung players. Ako naman, agree naman ako sa sinabi nila mga kaibigan at talagang real talk kumbaga yung kanila. Talagang kung ano yung nakikita nila, talagang kita rin naman natin sa mga stats. Nasabi rin nila ang shooting, dehado tayo dito at nasabi pa ni Navin yung guards natin, talagang hindi matatawaran yung galing nila Nusam at ni si Scottie Thompson, talagang hustle at talagang maraming nagagawa sa court. Yun nga lang, sa FIBA Games ay talagang they are lacking in shooting, which is yun ang advantage sa ating team ng mga teams dito sa Asia Cup. Tingnan natin yung China, number 1 sa 3-point shooting. Talagang napakalaking bagay talaga ng 3-ball at pass pace dito sa FIBA Games. Tanong ko lang po sa inyo, sino po nanood sa inyo ng laban ng Gilas Pilipinas versus Australia ng live na ang commentator po ay si Andrew Gaze? Diba may sinabi po siya during halftime or timeout na kulang daw ang Gilas sa guard. Hindi ko lang alam yung kadugtong kasi hindi ko makita yung replay. Sinabi niya kulang Gilas sa guard na kayang, hindi ko alam kung athletic na kaya mag-penetrate, mag-create, mag-ganon. Basta sinabi niya guard, kulang ang Gilas. Sa mga solid viewers ko po dito, I'm sure may nakakatanda ng video at sinabi ko 2 years ago na ata na ang butas sa Gilas Pilipinas ay guard. Kulang po tayo sa guard na kayang mag-create ng kanyang tira, kayang mag-create sa kanyang teammate, umiscore at may shooting. Nasabi ko pa nga dyan, yung tulad ng laruan nila si Jason Castro, Alapag, Terence Romeo at JJ Mandakit. Kaya sa ngayon, ang gusto kong makuha sa Gilas Pilipinas natin ngayon ay si SJ Belangel. Pero mukhang maliit po mga kaibigan ang chance na makapasok si SJ dito sa main team natin kasi nga mukhang hindi magkakaroon ng major changes base sa sinabi ni Coach Team. Pero basta hiling ko lang po supportahan natin si Coach Team, yung ating Gilas Pilipinas, pati mga players, iwasan po natin ng bashing. Ang nasabi ko sa video ito ay akin pong opinion. Maaring tama ako or maaaring mali ako. So ito mga kaibigan, punta na tayo sa magandang balita sa ating pambato na si Kai Soto. Diba nung isang araw mga kaibigan, si Kai po ay nagsushooting na ng 3-point at nagdi-dribbling na at sinabi ko po sa inyo na marami nang kayang gawin si Kai, hindi pa lang nilalabas o pwedeng ilabas. At ngayon nalaman ko po sa isang Japanese source natin, sinabi po sa akin na si Kai daw po ay nakapag-dunk na
nakakapag-dunk na ulit ang pambato natin mga kaibigan. Yun nga lang, sinaway po siya ng personal trainer daw ng Koshigaya mga kaibigan. Kasi syempre baka mamaya magparsa, di ba mga kaibigan? Pero at least nagka-idea tayo mga kaibigan. So mabilis na development ng ating pambato na si Kai Sotto. Kaya nakakatuwa po talaga. Ang isa pa po nakakatuwa, yung magandang development ng kanyang katawan. Yan mga kaibigan, kita nyo naman. I'm sure nakita nyo ito. Kita nyo po yung diferensya mula nung dumating si Kai dito sa Japan at eto na siya ngayon. Yan po ay bunga ng kanyang training at pagsusumikap mga kaibigan. Kasama na si Coach Mel Antin at ang kanyang tatay na si Sir Erwin Sotto. So yan mga kaibigan ang video natin. Maraming salamat po sa inyo.